Ito ang longganisa version ng Mindanao. At ito naman ang isa sa mga original na putahe dito sa Camiguin Island. Welcome dito sa Camiguin Island, ang tinaguriang Island Born of Fire dahil sa dami ng mga bulkan na meron dito. Pagkamat isa to sa mga pinakamaliit na probinsya ng bansa, isa naman to sa mga lugar na may pinakamaraming natural na tanawin at isa na nga dyan ang sikat na White Island. Maliit na sandbar na napapalibutan ng malinaw na dagat at mula dito ay matatanaw ang halos kabuuan ng isla, pati na rin ang mga bundok at bulkan na siya ring dahilan kung bakit nabuo sa paglipas ng panahon ang Camiguin Island. Sa kabuuan ay may 7 bulkan ng Camiguin, ngunit iisa na lamang ang itinuturing na aktibong bulkan sa kasalukuyan at ito ang Mount Hibok-Hibok na uling pumutok noong taong 1953. At dahil nga sa mga pagsabog na naganap dito noon, ilan sa mga bahagi ng isla ang tuluyang nabago. Kabilang na ang sikat na Sunken Cemetery, isang lumubog na sementeryo na ngayon ay isa na sa mga pinakakilalang tourist attractions dito sa isla. Pero bukod sa mga nagagandahang tanawin na matatagpuan sa Camiguin, matagal na rin akong curious kung ano nga ba ang mga pagkain may pagmamalaki ng probinsya. Kaya't sa episode na to ay titikman natin ang ilan sa mga binibidang original at lokal. Kabilang na dito ang ginataang native chicken recipe na kung tawagin ay surol. Lasang-lasa mo yung katas ng native na manok. Ito yung dish actually na pwedeng walang kanin eh. Titikim din tayo ng kanilang one of the best na mga produktong gawa sa lansones. Lansones ice cream dito sa Island of the Sweetest Lansones. Creamy, sweet and sour at the same time. Pati yung version nila ng longganisa hindi natin palalagpasin. Ito yung ipinagmamalaki nilang chorizo de Camiguin. Barbecue style na longganisa. Parang ang sarap niya sa kanin. Camiguin! Maayong adlaw sa inyong tanan and welcome dito sa Camiguin Island. Ito ang isa sa pinakamaliit na probinsya sa Pilipinas at sa likod ko ngayon ay makikita nyo ang isang landmark dito sa lugar. Ang tawag dyan ay Sunken Cemetery at bukod dyan, tignan pa natin kung anong ipinagmamalaki ng lugar, especially sa mga putahe o pagkain na pwede nilang ihain sa atin. Umpisahan na natin ang food crawl, wag na natin patagalin. Let's go! At syempre para sa ating first stop, nandito tayo ngayon sa Santo Niño. Dito natin napiling mag first stop dahil isa daw sa dapat mong matikman kapag nandito ka sa Camiguin Island ay yung surol. Wala pa akong idea kung ano nga bang luto yun, anong sangkap o anong karne ang ginamit dito, pero tara, alamin agad natin yan. Pasok tayo dun sa loob. So dito tayo papasok, dito tayo kakain at alamin natin kung ano nga ba yung surol. Pero bago tayo pumasok dyan, makikita mo dito sa labas ay merong mga street food or ihaw-ihaw, tapos meron din mga iba't ibang klase ng pagkain. Meron din mga prutas, merong inihaw na saging. So ganito ang makikita mo sa labas, pero dito tayo papasok, kaya tara, let's go. Nandito na tayo sa loob ng kanilang kainan na taon lang mga kabs na medyo brownout lang ngayon kaya yung ibang parte ng restaurant na to ay madilim pero aalamin na agad natin kung ano yung putahing surol. Pasok tayo dun sa kusina. Hello po ate, maayong buntag po. Ay, buntag po sa inyo, sir. Tanong ko lang ate kasi ang dami nyo pong nakalagay dito sa menu. Ano po ba ang pinaka-special nyo dito? Kasi lagi ko pong naririnig yung surol. Meron po ba kayong ganon? Mayroon, sir. Yung native chicken na surol. Lagyan ng gata ng niyaw. Yung adobo nyo rin po ba native din? Native din, sir. Magkano po ang order ng surol ninyo at saka adobo? Ang order namin, sir, 350. Sige po, order po kami ng dalawa, surol at saka adobo. Okay lang po bang pumasok sa kusina at makita kung paano lutuin ang surol? Okay po, salamat po, tara po. So ayun, pagpasok natin sa kusina, makikita natin agad, mano-mano talaga at lutong probinsya po ang masasaksihan natin dahil yung mga nyog ay kinukudkud dito ng mano-mano mismo. Ayan o. So ito yung gagamitin pang gata mamaya dun sa in-order natin na surol. So galing siya from scratch. Tapos sa banda dito naman ay halos ready na mga gagamiting ingredients dun sa mga lulutuin, adobo at saka yung surol. At dito naman banda ay nagsisayang na rin sila ate. Kitang-kita nyo naman mga kabs, probinsya vibes tayo dahil ang gamit nila ay kahoy. Ayun yung pinanluluto nila ngayon para hindi na nga naman gumamit ng gas kung kanin ang niluluto. At eto naman yung native na manok, kasalukuyang hinugasan para malinis. Tapos chachap-chapin ng pira-piraso para kapag niluto ay ready na tong igisa. Okay, so nagigisa na po ng bawang sibuyas si ate dahil luluto na dito ng adobo. Tapos dito banda ay parang pinapakuluan na yung manok para sa surol. So hahayaan lang siyang kumulo ng kumulo hanggang matuyo yung tubig na nasa paligid niya. Okay, pagkatapos maggisa ng bawang sibuyas, sunod na po yung manok. Tapos nilagyan ng MSG ni ate at nilagyan na rin ng asin. Ito, nilagyan na ng luya. So nilagyan din ng bell pepper, tsaka ng mga sibuyas at nilagyan din ng daon ng sibuyas. Pati na rin dun sa kabila, yung nilulutong adobo. Siyempre pagkatapos ilagay yung mga dinagdag na mga ingredients, halu-haluin mo lang yan. Medyo maghihintay lang tayo dahil nga native yung ginamit na manok. Mas matagal lutuin kumpara sa regular na chicken. Kaya pagkatapos ng ilang minuto, nilagyan na po ng suka ni ate ang kanyang nilulutong adobo. Siyempre nga naman, pag adobo, kailangan may suka. Tapos, siyempre, pag may
may suka ang adobo, kadalasan yan nilalagyan din naman ng toyo. Tapos konting halo lang. Yan, dahil nalagay na yung mga ingredient, hihintayin na lang itong lumambot at halos okay na yan. Balikan natin yan mamaya pag ready to plating na. After mahigit 10 minutes, binalikan natin tong surol, yung native chicken natin na nakasalang na may tubig kanina. Halos matuyo na. So yan, hinahalo-halo lang ni ate. At titingnan lang din kasi ang texture kung pwede na ba siya or kung malambot na ba. Sabi ni ate, malambot na. So hintay lang natin to. Tapos dito naman banda, ito yung kinudkud na nyug kanina. At kapag napiga na yan, ay magiging gata. At ihahalo dun sa surol. So ito na yung gata kanina. Bali pangalawang piga po itong nilalagay ni ate. Kita mo na agad yung kulay nung niluluto niyang surol. At itong surol na to, optional naman kung gusto mong gawing maanghang. So, ang request natin kay ate, gawin niyang medyo mas konting may sipa lang itong surol. Ayan na nga ba, yung sinasabi nating anghang, nilalagyan na ng konti. At ang gamit pa niya, yung mga native na dito din talaga pinipitas na sili. Siyempre, oras na para haluin kapag nalagay na yung gata at saka yung pampaanghang. So, habang kumukulo siya, lalasahan siya ng asin. Nilagyan na siya ng asin at konting MSG. Tapos halo-halo ulit. So kinukuha lang yung tamang lasa ng surol. Nilagyan na pala ng kamatis ni ate. Tapos dinagdagan din ng dahon ng sibuyas. At pagkatapos lang ng ilang minutong pagpapakulo, eto naman yung unang piga ng gata. Binubuhos na siya ngayon dun sa kawali. Ayan, hinalo-halo lang. Tapos hihintayin na lang daw to at patapos na to. So syempre pakukuluan lang ulit at pagkatapos nun, okay na, kakain na tayo. Parang sopas yung sabaw niya no? Parang sopas nga. Lasang-lasa mo yung katas ng native na manok. May pagkatinola na nilagyan ng gata. Pero parang pag kung titignan mo, mukha siyang sopas. Parang ganun talaga ang style nila dito eh. Katulad nung nag-vlog ako sa seafood ng Cubs Chess, kapag gata, hindi nila pinapatuyo. Soupy yung version, tapos ito yung native. Yung texture ng native malambot naman. Siyempre hindi siya yung pinakamalambot na katulad ng ordinaryong manok na sanay tayong lahat. Malambot naman siya, nakakagat siya, kayang-kaya. Yung soupy na texture nga nung gata, hindi siya yung katulad ng mga nagmamantik ang gata. Hindi siya ganon. Kumbaga parang mas sinabawan pa siya. Siguro dahil para maparami yung serving. At saka kasi, tignan mo naman, dito mo makikita talaga na native siya oh. Saka iba yung itsura ng buto. So instead of creamy, milky siya. Milky. Yun yung perfect term. Kanina, nung unang tikim ng sabaw ko, medyo may konting kick pepper or ng spice. Pinaanghang natin ng konti. kaya By request yun. pala. Originally wala naman talaga, pero sabi ni ate, kapag gusto nyo ng mas may halang, gano'n, Halang. pwede naman. So ni-request ko, konti lang, konting kick. Tinikman ko yung sabaw sa kanin. Ito yung dish actually na pwede mo lang kanin eh. Sa totoo lang. Pwede nga. Kasi soupy na siya eh. Subukan naman natin yung adobo version nila ng native. Kamayin ko na lang Kamain lang natin. Ayaw nga. Malasa siya. Etong adobo na to, nasa side siya ng pagiging savory. May konting alat na perfect mong isasabay sa kanin. Hindi mo makakamdaman yung asin. Hindi siya masyadong neutralize yung toyo na alat nito kasi yung ginamit na suka, organic na suka lang. Yung sukang galing daw sa nyog o buko. So Hindi siya yung branded. May touch pa din ng nyog. Kasi ito may touch ng nyog. Ito may touch din ng nyog. Itong suka. Ang galing. Nakakatuwa dito sa Camiguin. Tapos ang bilis lang niyang niluto. Parang 30 minutes lang, kahit native pa yan. Kasi di ba dapat matigas siya? Anyway, ang ganda lang ng feels kasi lahat po ng ginamit dito ay lutong probinsyang style. Ay nandito tayo sa Camiguin, in overall pangalawang pinakamaliit na probinsya sa buong Pilipinas. Pero pinakamaliit siya sa Mindanao. Ito yung isla mismo na pwede mong ikutin ng kahit ilang oras lang, may ikot mo to. Oo. May idea ka ba kung bakit Camiguin ang tawag sa Camiguin? Well, technically, ang Camiguin kasi, galing siya sa salitang kamagong. Kasi maraming ebony tree Makes dito So, yung ebony tree, yun yung mga ginagamit nila sa mga pambenta ng mga tourist spots, sa mga furnitures nila. Kumbaga parang mga souvenirs. Pero alam mo ba kung bakit Camiguin din ang tawag sa Camiguin? Yun nga yung tanong ko, bakit nga? May pangalawa pa kasing trivia. Marami palang Maraming storya. baot. Hindi, sabi nila, nung unang panahon kasi, merong isang foreigner na tinatanong, kasi kapag galing ka sa CDO or sa ibang lugar, tinuturo yung lugar, yung isla na yun. Sabi nung foreigner, what do you call that island? Okay. So sabi nung lokal, hindi niya naintindihan eh. So sabi niya, come again? Sabi nung foreigner, oh, Camiguin. Nagda-joke, tol. Meron palang baon. May baon, oh. Wait lang. Naghanap ko ng dyaryo eh.
Hindi kasi kung may ibang lahi yun, ang sabi nila, pardon, sorry, what's that? Oo. Pero siya, Siya, ang come sabi again? niya, come again? Dahil Pinoy eh, no? Oo, come Pinoy. again, come again. Sabi ng Pinoy, come again? Kamigin. Oh. Doon, nabuo si Kamigin. Dahil sa mga pagkain na to, I'll come again and come again. Talaga namang mapapakamagen ka sa Kamigin. Kasi ang ganda dito sa Kamigin. Talagang maririnig mo yung daloy ng tubig. Oh, siya nga pala, no? Ang nasa background natin ngayon, probinsya feels tayo ngayon. Merong stream. And dahil nasa Kamigin tayo, lahat ng special sa Kamigin at gawang Kamigin ang mga mapapanood nyo na ngayon. Kaya tara, punta na tayo doon. Ngayon din sa susunod na mga produkto pa ng Kamigin. Let's go! Let's go. At syempre dahil kilala ang Camiguin Island bilang Island of the Sweetest Lanzones, nandito tayo sa isang pasalubong center kung saan maghahanap tayo ng kung anong matitikman natin na gawa sa lanzones na produkto nila. Katulad na lang nito, sa harapan pa lang makikita mo na napakaganda ng design, Lanzones Republic, Camiguin Island. Pasok na agad tayo doon sa loob, tara, mamili na tayo. So bago tayo pumasok doon sa pasalubong center, makikita natin dito sa harapan na merong isang mapa at alam naman natin lahat na top 2 to sa pinakamaliit na probinsya dito sa Pilipinas. As you can see, mabilis siyang iikutin. So kayang-kaya mo siyang ikutin siguro 1 to 2 hours lang at makikita mo din na hanggang 64 kilometers lang siya. Kung dito ka mag-uumpisa, iikutin mo lang yan. At ito naman yung White Island. Ito ay napuntahan natin kanina pero hindi na natin tinawid. Nakita lang natin at natatanaw at nabigyan na rin natin siya ng drone shot. Pero galing din tayo dito sa Sunken Cemetery and nakuhanan din natin itong Hibok-Hibok Volcano. Kung meron kang isang buong araw, kaya mo tong ikutin at makita lahat ng nandito sa mapa. Ganun lang kaliit itong parte ng Mindanao na to. Actually, pinakamaliit siya sa buong Mindanao. So pagpasok nyo dito mga kabs, ay makikita nyo lahat ng mga produktong available nila today. So dito sa section na to ay merong mga suka, may honey, at merong mga pampasalubong, squid chicharon. Pwede tayong kumuha ng isa nito. Tapos meron silang mga pastillas de leche at kung ano-ano pang matatamis. Actually, gusto ko rin subukan itong Lanzones ice cream nila at meron din silang tart. Kaya lang yung tart hindi available today. Tapos ito yung Lanzones ice cream. Ganito ang itsura niya. So bibili tayo nito. Ate, magkano to? 70 pesos. Sige po, tigman lang po namin. Kuha po kami dalawa. Ito po, magkano po itong squid chicharon? 130. Sige po, kunin ko po ito. Tapos tigman na natin. Let's go. Lanzones ice cream dito sa Island of the Sweetest Lanzones. At ngayon lang ako makakatikim. Ng Lanzones ice cream. Tama. At ito, tigman na agad natin kasi kanina Sige. pa ako curious eh. Ang asim niya. May hint ng asim, tamis, tas creamy. Creamy, sweet, and sour at the same time siya mga kaps. Tapos yung kulay niya puting-puti. Hindi ko malasahan yung Lanzones. Pero ito lang. Para siyang cream cheese, sabi nga ni Tito Se. Oo nga, parang siyang cream Parang cheese. cream cheese. Pero kung ikaw ay hindi naman mahilig sa Lanzones, okay lang sa'yo to kasi hindi mo naman lasa sa Lanzones. At saka dahil maasim siya, bumili ako ng maalat na chicharon. Tsaka makikita mo, Kabses, meron siyang parang mga bits ng Lanzones. Parang may mga brown-brown na bits. Yun pala yun. Tapos ito, partner mo. Okay. So, alat at saka, hindi ko alam kung talaga Squid. maalat to, no? So parang piniritong pusit. Pusit na chicharon. Dried pusit, oo. Pusit na chicharon. Cheers. Cheers. Ako may alat nga. Siguro, Bagay. hindi ko alam kung ginagawa to dito, ha. Patawarin niyo po ako kung hindi dapat ganito, pero gusto ko subukan na ganito siya, Okay. Ang galing nito, para siyang dried pusit yung pinirito mo, pero malutong na malutong. Kaya naging chicharon. Okay? Ang daming sorpresa ng Camiguin. Sayang ang araw. Sugod pa tayo dun sa mga susunod. Tara! Let's go. At para sa ating final stop, meron tayong nakitang mga ihaw-ihaw dito. At ito ay parang chorizo. Chorizo de Cebu ba to, ate? Hindi po, sir. Chorizo Camiguin. Meron palang gano'n. Ayan, longganisa din siya ng mga bilog-bilog. Tapos iniihaw lang din yan. So magkano naman po ang piraso ng chorizo de Camiguin? 30 pesos lang, sir. Mura Okay. lang po. Ito po ba'y gawa dito mismo sa isla? Yes, sir. Homemade lang sa Camiguin. Ngayon ko lang nalaman yung chorizo de Camiguin. Ano naman pong pagkakaiba nito o anong lasa ng tinda po ninyo na chorizo de Camiguin? Parehas lang, sir. Masarap. Titingnan po namin yan para malaman natin kung ano nga ba talaga ang pagkakaiba ng chorizo de Cebu sa chorizo de Camiguin. O-order na lang po ako ng 8 piraso ng chorizo de Camiguin at kakain na po kami. Talagyan natin ng sauce, sir. Meron din po bang sauce? Barbecue sauce din. Tapos yan po ilalagay nyo dyan. Sige po, order kami ng ganyan. Ayan na siya. Lalagay lang pala ng ganun. Ang guling. Kala ko kasi Cebu lang merong ganito Oo, no? yung mga maliliit na longganisa, Oo. no? Cheers muna Cheers. tayo. Sana walang tali-tali. Mahirap kasi kainin eh. Oh, meron nga. Barbecue style na longganisa. Sweet siya. Siguro dahil dun sa sauce. At ang ganda ng kulay sa loob. Mamink-mink na alam mong matamis talaga siya.
Ano to? Tamis alat naman siya. Yung bawang hindi ko masyadong ramdam. Ang nangingibabaw dito yung tamis at saka yung alat niya. Unlike dun sa natingman natin chorizo sa Cebu before, tamis naman yun. Pero ito, parang ang sarap niya sa kanin. Okay lang, kumain naman na tayong kanin. Okay naman to. Ang nakakatuwa lang dito, Kamigin is meron din naman pala silang mga sarili nilang mga produkto, sariling mga timpla at sariling mga putahe. At ano kanina, yung surol, yung ginataan version nila ng native na manok na pwedeng mahanghang, pwedeng hindi. Saka yung kanina pa, So, ice yung cream. ice cream na gawa sa lansones. Lanzones, kasi Oo, na mayaman parang- sila sa lanzones. No? Kasi nga sila yung merong Lanzones. sweetest lansones dito sa Pilipinas. Island of the sweetest lanzones. At island born of fire din. Kasi maraming bulkan. Oo, at saka nabuo siya dahil sa bulkan. Dahil sa mga eruption. Sa- Magaling. oo. Maliit na island pero ang dami mong matutuklas ng pagkain. Kagaya nga nito. Busog na busog kami sa scenery. Sana na-share namin sa inyo na habang nanonood kayo, nakita nyo rin na para kayong sumali or sumama sa amin Para na kayong- ang ganda pala. Para din kayong namamasyal na gaya namin. At saka ang galing nito, kaya nga nang sabi mo kanina, yung pag-ikot sa buong Kamigin is will take like mga 2 oras lang. May ikot mo agad siya. To be exact, yung isang kabuuan niyang bilog na ganon, kapag inikot mo yon 64 Oo, kilometers. parang mula San Fernando, Pampanga hanggang Manila. O, parang ganun lang parang siya. ganun siya Oo kalayo. nga. Pero buong island na to. At saka Oo. sa sobrang liit ng island, alam mong magkakakilala yung mga bawat tao dito. Madaling yung mga malaman, bawat oo. bayan. Mhm. Galing. At bukod dito, dahil syempre, puro tayo karne, manok, tapos ito naman baboy. Meron din naman mga dessert. Kaya gusto ko nang kunin kasi na ano kaya Tito Z, baka nangangalay na siya eh. Thank you, Tito Z. Tito Z, Tito Z, switch maraming salamat, tayo, Tito Z, ha. Thank you. Anong tawag naman dito, Capses? Ito ay kiping. Alam mong ano to eh, yung parang, meron naman ito sa ibang lugar. Parang Oo. nakakita ako nito sa Cebu, kung hindi ako nagkakamali. Hindi nagkakalayo, no? Kasi puro south. Cheers tayo. Cheers. Parang crackers. Basically, parang, hindi naman siya corn, so hindi siya tortilla, pero yung texture at feels niya, parang tortilla na nilagyan lang ng chocolate syrup. Pero alam ko, kung sa pagkakaalala ko, alam ko gawa to sa mais. Ah, ganun ba? So, Kung di ako tortilla lang. nagkakamali, kung di ako nagkakamali, gawa to sa mais, kaya siya kulay dilaw. Alam mo yung mga dilaw na mais na ginagawang So, parang tama nga, ganito? tortilla yung feel, no? Akala ko Kung feeling ko lang. Kung mali ako, pakikorek ako sa wala akong Tortilla. research mabilisan. Pero bagay siya, usually kasi kapag sinabi mong tortilla, cheese ang hinahanap mo. Pero ito, Something na chocolate. maalat. Ito, something naman na matamis. At saka yung toppings nila, yung parang, yung itong drippings, parang hindi siya tsokolate. Para siyang, yung sugar, yung arnibal. Ay, oo. Parang arnibal, yun. Oh, Yun na instead lang. of chocolate syrup, arnibal nga siya. Arnibal. Oo nga, no? Kaya Pares lang parang pala itsura. lasang sunog na asukal. Ako, diba? Anyway, Camiguin Island, sobrang ganda po ng Camiguin Island. Marami kang makikita dito, iba't ibang klaseng vulkan, yung mga scenery, at pati na rin yung White Island. Yun nga, doon ako papunta. Ang ganda-ganda noon, sobra. Para ka nasa Maldives. Maganda. At habang sinasabi namin to, nakikita nyo rin ang White Island na At para saka- bang nakapunta sila doon. At saka yung sunken na cemetery. Ah, Yung kaya- meron kaya- na lang natira na cruise sa ibabaw. Pero alam mo kung clear talaga yung tubig kanina, makikita mo yung mga nicho nasa ilalim Oo ng nga. tubig. Kung magdadive ka. Kung magdadive ka. Kami kasi sobrang dali lang po namin pumunta dito. Parang isang buong araw pinagkakasya lang talaga. Pero kung kaya lang, pati Mount Hibok-Hibok aakyatin natin para sa inyo mga kat. Actually, gusto na nga tumira nun dito. Taga kami kinaglaw siya. Ganda dito eh. Maganda nga. And for added information, ang Mount Hibok-Hibok ay siya na lang ang nag-iisang aktibong bulkan. Sa 7 meron sila dito. Pito pala ang meron sila. Ang dami pala, ang galing. At ang huling pagsabog nito ay noong 1953. Parang hindi pa ganun katagal. No? Oo. Wala pang 100 years. Huwag naman sanang sumabog. Sana naman okay na siya, tahimik na at mapayapa na. Anyway, sana nag-enjoy kayo. Katulad nga na sinasabi ko, para itong biyahe na sinakay namin kayo nandito sa likod, sabay-sabay tayo pumupunta sa mga lugar. Sana nabusog namin kayo sa impormasyon, nabusog sa scenery, at nabusog namin kayo sa mga lokal na pagkain at kultura ng Camiguin Island. At gaya nga ng sabi ni Capses, sabay-sabay nating nadiskubre lahat ng mga kultura, lahat ng pamumuhay, at lahat ng mga pagkain na maipagmamalaki dito sa Camiguin. Kaya- Come again, Camiguin! Oh, I shall come again. At We shall Camiguin. come again. We will all come again sa Camiguin. At again, hindi rin namin talaga naramdamang dayo kami dahil meron din tayong kasamang lokal na sila Janjan at si Ma'am Fatima. Ayan, Thank salamat you. ulit. Thank you. Si Chowfood Girl po, kaya sama na natin yan. Si Chowfood Girl. Wow, may video pa. Bago na naman yung ano niya, bago na naman yung trabaho Na niya. ganun na siya, naging videographer na rin, no? Anyway, mula dito sa Camiguin Island, ako po, si Capster. At ako naman si Camera Woman. At ito po, ang TVRS TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na wag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Thank you, Tito Z. Ang daming karakter. Ang dami yan. Ang
dami natin na-unlock na karakter. Uy, buko, kamigin din to. Tinitas, ay, no? oo, coconut eh. Probinsya. Milky. Sobra at sobrang lamig, refreshing at dito ko masasabing ang ganda sa mga isla, ang ganda sa probinsya, ang ganda ng pamumuhay. Kung may chance lang dito ako titira pero sasabihin ko ng panghuli, dito sa Camiguin ay talaga namang manyaman. Kenny, lamidiri sa Camiguin. Talaga naman, yes. And bye, Thank you. peace out sa inyo mga ka. Thank you, Caps Nation. Si Caps Trip, 53,000 subscribers na. At 1953 po, huli sumabog ang... Okay po. Anyway, patakip na natin doon sa gusto nang maging lokal dito. Lokal na nga Bye-bye. yung isura niya. Bye-bye, Tol. May iwan ka na, ha? Bye-bye. Salamat po sa pagpunta rito sa amin sa Camiguin. Bye-bye. At hindi pa nga natatapos ang Camiguin natin dahil meron pang pastel de Camiguin or pastel of Camiguin na regalo nila Ma'am Fatima. Ayan, ang ating local guide. At kasama pala si Kevin. Ayan, nandito na kasi tayo sa Cagayan de Oro ngayon. Binigyan tayo nito. Kaya tayo walang ganito dun sa mismong vlog kasi yung pinuntahan nating mga stores kanina ay wala naman silang available nito. Buti na lang meron pala nito sa Cagayan de Oro. Ganito yung itsura niya. So, ban siya na merong palaman. Ayan. Ano siya, oh? Fluffy. Meron, ayan o. Nasaan? Ayun, ito. Parang yema. Oo nga, parang yema. Diyan, ang ito. Ang tamis. Come on. Tamis. Sarap pinasa-pasa niya. Pumutol niya, masarap. Tinikman na po ng grupo. Tara, masarap. Thank you. Thank you. Wala na. Wala na. Nakalimutan ka. Nakalimutan eh. Meron din kasi sila. Daya. Anyway, marami pa tayong naiwan na bonus clip sa Camiguin. Ito na, susunod na. Ganda ng tinuluyan naming Airbnb. Oh, good morning sa inyo. Nasa bonus clip na po kayo dahil ang oras ngayon ay 6:56 AM. Mag-aalas 7. Dito kami natulog, dito sa Camiguin. So, ngayon ay pupunta na kami sa aming first stop. Siyempre, gagawin namin yung mga intro namin, yung mga una naming kakainan. Tapos, ipo-finalize namin yung itinerary. Sinishare ko to sa inyo para alam nyo kung paano nabuo yung napanood nyo kanina. So, punta na tayo dun sa susunod nating behind the scene. Okay, welcome sa ating pangalawang bonus clip. Nandito tayo nag-intro sa Sunken Cemetery and at the same time kasi, dito kami mamimili ng pasalubong namin at mga souvenir. So, ang Sunken Cemetery, hindi ko alam kung nasabi ko to kanina sa vlog, lumubog siya dahil daw yan kasama sa tubig at saka sa bulkan. Parang ganun siya. Nandun sa may dagat na parte, yung Sunken Cemetery. Nandito tayo ngayon sa pinakapampang at konting tawid nga lang daw ay pwede mo nang puntahan yan. Feeling ko parang ano lang to 200 meters. Tapos ito yung mga bangka. Ang presko lang talaga kasi mahangin na nandito ka Tapos ang daming puno, tapos aakyat ka dito. Galing ako doon kanina, bumaba lang. Tapos nakalagay doon kami nandun yung mga kasama natin. Nandito yung mga pasalubong. Isa sa mga ipinagmamalaki nila dito ay ang Lanzones. Kaya kung mapapansin nyo, meron silang magnet ng I love Camiguin na Lanzones. Uy! Uy, si Jan nga pala. Napapanood nyo palagi. Ayan, kasama natin. Uy! Wow! Thank you. May mga pa-souvenir pa kayo. Ito yung magnet. Ito yata yung tinitignan ko kanina. Ayun, no? Ayun, no? May magnet tayo. Maraming salamat sa ating tour guide. Jan. Salamat. At kay Ma'am Fatima. Ayun, no? Meron silang gagawin ganun, no? Ganito siya. At ito yon. Dito naman tayo lumipat para magpalipad at makita natin lahat ang White Island. Ngayon, sa kasalukuyan po ay nakikita nyo, pinapalipad po ng ating Billy Jumbo Passion ang White Island. At habang sinasabi ko to, hindi po yung si Jumbo ang nakikita nyo. Ang nakikita nyo yan ay White Island kung tawagin. Pwede naman tayong tumawid dyan, kaya lang mali tayo ng outfit talaga Hindi tayo makatawid Pero habang kinakwento ko to, nakikita nyo Ang dami. ang ganda. Ano. Enjoyin muna natin ang scenery na to. Lakasan natin ng konti ang music. Ay kita nyo po yan. Kakainin namin to sa vlog. Sa mga panahong to o sa mga oras na to, hindi ko pa yan natitingman. Hindi ko alam na kakainin namin yung ganyan Nakita ko lang dito na kinakain na ni Jumbo Para sa amin yata to Hindi ganyan. Para sa amin yan tol Bakit mo kinain? Ibablog yung content ko, kukontentin mo pa Content ba to? Oo. Content daw O ito pa, hotdog. Pero hindi kami nagko-content ng hotdog. Meron tayo niyan kahit saan, di ba? Ito, keeping yata tawag dyan tol, di ba? Keeping. O, sige na. na lang tayo bago. Wag na. Sa'yo na yan, let's go.
Ayan, Palit eh. ayan kasi. Tingnan mo. Sarap pa naman. Alam mo yung ano, yung hindi mo pa nga nauubos, naghangad ka pa ng marami. Ayan, may hotdog kaya lang ang kapalit, hinulog mo. Ay, Sarap pa Diyos naman. ko po. Sayang. Ayun, may binibili. At least naman nakita bumili ka. Ayan, yung ganyan ang tamang jumbo. Kaya mga tamang bembol gang. Oh. Ano lasa? Ano lasa, Chow? Ano eh, lasa siyang saging. May asukal. Na may asukal. Kasi nilagyan naman din ng asukal yan eh. Nilagyan na yan, oo. Na may margarine. Ano ba? Lahat na lang nilagay na nakita niya eh. Sinasabi niya eh. Ganun ba talaga mag-vlog? Turuan niyo to na mag-vlog. Comment niyo sa baba. Paano nga ba ang tamang pagte-tasting ng food? Kung paano kayo masasatisfy manood? Malambot. Malambot. Okay? Pag nasa loob na ng bibig, kailangan meron ka pa ibuga. Smoky kasi. ihaw siya eh. Galing! Okay. Kaya Yung aftertaste, yung aftertaste. nakikita mo yung mga marka na yan. Dahil yan sa pag-ihaw sa kanya doon. Saka yung gamit niya, coconut, hindi pang uling niya. Kaya lasang ano, Pinagtulungan pa nila, oh. hindi naman siya lasang coconut. Lasang saging pa rin. Akala ko may sense yung sasabihin mo. Tignan nyo naman, naka-basket pang dineliver dito sa baba yung kakainin natin. Kasi niluto yan doon kanina, nandun tayo kanina. Tapos nandito tayo sa baba para kumain. Ayan o, naka-basket. So, para kami magpipiknik. Ate, maraming salamat po. Kakain na po kami. Ayan na itsura ang kakainin natin today. Surol, tsaka adobo. Ayan, so tapos na po kami. Ayan, grupo na po ang kakain. Ang dami talaga namin in order. Kung nagtataka kayo bakit kawakawali yung niluluto kanina, hindi naman isang order yon. Kasi para sa lahat, para sa grupo. At gusto ko lang magpaalam sa inyo dahil mukhang ito na ang huling bonus clip dito sa escapade namin sa Mindanao. Maraming salamat ulit kay Janjan at saka kay Fatima, ang ating mga tour guide dito sa lugar na to. Lalo na syempre, especially Mindanao. Napakagandang puntahan ng Mindanao. Bakit nga ba naging stigma sa atin? Mahirap pumunta Mindanao. Napakadali at napaka-friendly ng mga tao dito. Sana matry nyo rin. And ano man sabi mo sa Mindanao, Tol? Sana po nag-enjoy kayo dito sa amin sa Mindanao. Ang bait. Salamat po at Ay, ang bait! nagustuhan nyo yung mga pagkain namin dito. Salamat po sa pag-pick. Ang bait! Ang bait! Dito ka ba ya? Dito ka pala. Si Chow Food Crawl kaya, paano niya sasabihin nyo yung mga ganon? Masarap dito sa Mindanao kaysa sa Manila. Oh, taga Manila yan ha. Taga Manila yan. Ayan ha, Chow Food Crawl. Ayan. Ang mga ano natin, editors and cameraman. Come again, come again. Ooh! Masarap. Mr. One Word pala to eh. Anyway, hanggang dito na. Maraming salamat sa sumubaybay mula sa Cabses hanggang Team Canlas. Kung hindi nyo pa napapanood, pumunta din kami ng Marawi, nandito. Pindutin nyo lang. At pumunta din kami ng Iligan, nandito lang. At huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa Cabses channel na nandito. Alright, bye-bye! Lami, diri! Lami diri! Let's go! Takbo mo na!